Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's breaking news na naman tayo. So pangalawang breaking news na ito. Kanina, yung nag-file po si Libiste ng libel, civil libel complaint laban kay Yusek Ver Castro. At ito naman ngayon, ito na mga ombudsman ay nagsampa po ng kaso laban po sa mga sangkot dyan po sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Pandi, Bulacan mga kababayan. So, sino po ang, sila po ang mga nakasuhan. Ito pong nasa listahan. Ayan po mga kababayan. Sino-sino ba yan? Former Senator Bong Revilla. Pandi, Bulacan to. Paano nadamay dito si Senator Bong Revilla? Grabe. Umabot talaga ng Pandi, Bulacan itong si Senator Bong Revilla. Ano nangyari dito? Mamaya pakinggan natin yung statement mismo ng ombudsman. Basahin lang muna natin itong balita. Ito nga ang si Revilla at itong 6 pa. Ay naharap po sa graft, malversation charges in flood control scam. The ombudsman has filed graft and malversation charges against former Senator Bong Revilla and 6 others over a 92.8 million. Grabe. Flood control project in Pandi, Bulacan that was never implemented. So ghost project ito mga kababayan. Sino po yung kinasuhan? Former Senator Bong Revilla, former DPWH engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, and Emelita Huwat. Accountant Juanito Mendoza. Parang Duterte, Mendoza. Accountant Juanito Mendoza at cashier Cristina Pineda. The informations allege that the respondents conspired. So, sa buwatan to facilitate the release of approximately 76 million for the supposed construction of a flood control project in Purok 5, Barangay Bonsuran, Pandi, Bulacan. A project which, based on official inspection and witness accounts, hindi po ito na-implement. At ito matindi. Despite the absence of any actual constructions, wala pong construction na nangyari, the respondents, itong 7 ito, ay nagsabuatan at diniklara na ang proyekto po ay completed. Naku, mabigat ito, mga kababayan. Ito yung ghost project. Ito talaga yung ghost project na pinera lang nila. Pinera lang nila, mga kababayan. Pinalabas sila, naitayo, pero wala namang actual construction. 76 million? Grabe, ito talaga yung yung tinatawag na graft malversation. Yung mga alam niyo yung mga substandard. Yung substandard, siguro kaya pa nating tanggapin kahit masakit sa ating kalooban, pwede nating tanggapin kasi nandiyan naman yung proyekto Substandard nga lang. Bakit substandard? Kasi nga, yung pondo, napunta na doon sa mga kickback ng mga politiko, ng mga matataas na opisyalis ng DPWH. Kaya si contractor, wala nang magagawa, kundi gawing substandard ang proyekto. Kasi wala nang budget Nauubos na bago nakarating sa kanya. Hindi katkong na Matatanggap pa natin yun. Pero yung, grabe, walang itinayo. Pero pinalabas nila na naitayo at nabayaran. Kanino napunta yung yung pera? Ay malamang, dito sa 7 na nagsabuatan. Ayan daw yung kaya kaya merong probable cause. Kaya nga itong 6 na ito ay kinasuhan po ng graft malversation charges dahil po dito, grabe. Ito yung flood control scam. Ito talaga yung scam. Yung wala talagang nagawa pero nabayaran. Grabe naman yun. Ito mga kababayan mahina po kasi internet ko. Hindi ko ma-play yung video dito. Hangers. Ang hina So, ipaparinig ko sa inyo yung press briefing, yung para ano ba tawag dito? Yung press con ni Miko Calabano,
ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. At ito yung kanyang statement tungkol nga dyan sa, sa nangyari dyan sa Pandi, Bulacan. Pakinggan po natin. 2.8 million peso Game. verification and assessment of sworn statements from community witnesses. The Office of the Ombudsman determined that there exists probable cause to file criminal charges in connection with an alleged 92.8 million peso ghost infrastructure project in Pandi, Bulacan. The project was awarded on March 28, 2025. Accordingly, we informed the public that criminal informations have been filed before the Sandigan Bayan against several officials of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office and Senator Ramon Bong Bautista Revilla Jr. Alright, so yun. Yung Bulacan 1st District Engineering Office, nakipagsabwatan dito kay, kay former Senator Bong Revilla. Ano yan, sir? Ano ba yan? Former Senator Bong Revilla, sir? Yaman-yaman yun eh. Siguro naman, doon sa Cavite, kilalang kilala kayong pamilya. Bacoor, hawak nyo. Basta iba-ibang lugar sa Cavite, hawak ninyo. Tapos ganito, may involve pa kayo sa ganito. Grabe naman. Ito talaga kasi yung gumawa lang sila ng pera. Gumawa lang talaga sila ng pera. Walang kahirap-hirap. Dokumento lang pinaikot nila. Wala namang ginawa. So yan, mga kababayan. Sama na naman si Bong Revilla. Wala kang kasawa-sawa siya. Ha? Bakit naman ganun, sir? Wala na ba talagang kakontentuhan? Tuloy natin. The informations allege that the respondents conspired to facilitate the release of approximately 76 million pesos for the supposed construction of a flood control project in Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. A project which, based on official inspection and witness accounts, was never implemented. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. Okay, kasi ganito yan mga kababayan, di ba? May project yan eh. So, hindi naman isang singilan lang yan eh. Mga billing yan. Siguro mga 3, 4 na billing bago makompleto yung proyekto. So, matagal din iskartihan. Una kasi, pag-file mo ng advance billing agad dyan eh. Kasi ang tagal magbayad ng gobyerno. So, yung iba nag-advance billing. Kasi, kapag naibigay na yung bayad, marami na sila talagang nagawa. Minsan, gano'n ang diskarte ng mga kontraktor. So, gano'n ang ginawa nila. Hindi ko alam kung nakailang billing sila. So, gumawa sila ng faking accomplishment report. Hindi ko alam kung saan sila kumuha ng picture. Baka picture doon sa ibang projects kasi may attachments yan eh. May attachments yan. Bago ma-aprobahan yung billing. Kasi kontraktor ang maniningil eh. Magpapasa ng billing ang kontraktor, pipirmahan ng project engineer, pipirmahan ng district engineer, pipirmahan ng district engineer. Tapos dadalhin sa accounting, pipirmahan ng accounting, pagkatapos bibigay sa cashier, inialabas ng cashier ngayon yung check eh. Babayaran ngayon yung kontraktor. Hindi ko alam kung sino kontraktor ginamit nila rito. Wala namang binanggit. So, ganun yung style. At hindi lang isang beses yun yung billing na yun. Hindi naman pwedeng, kasi mahalata masyado kapag isang billing lang. Ibig sabihin, 70 million, nagpaluwal yung kontraktor. Hindi. Malamang yan, 3 billing. 30%, 30% uli, tapos 40% o 30% yung billing kasi may retention yan eh. Hindi naman ibibigay ng todo yung buong buo eh.
Hindi ko alam, baka pati retention, nakaka pa rin. Matindi to, kung pati retention, nakaka na. 10%. Ha? So, 30%, 30% billing, 30% billing. Tatlong billing yan. At maghihintay ka ng ilang mga ilang buwan bago mo ko makukolekta yon. Hindi yan pwedeng sunod-sunod. Isang araw, kinabukasan, papasa ka na naman 30%. Kinabukasan, papasa ka na naman 30%. Hindi ganun yun. Kung ang kontrata, sabihin mo isang taon, 30% after 4 months o 3 months, 30% after 3 months, 30% uli after yung final billing. Pag siguro bago matapos yung kontrata, para lumalabas pa, ang bilis na gawa yung proyekto. Hindi na ubos yung yung duration, pero natapos yung proyekto. Pero sa papel lang sa papel. Sa actual, wala. So, matagal nilang diniskartihan. Malamang yan, ganun ang ginawa nila. Dahil sabi ko nga, wala namang kontraktor na na papaluwal ng buong isang billing lang, final billing lang. So, malamang 3 beses yan. Kaya parang hindi sila masyadong hirap, 2 beses nagbilling. Yung 50% tapos final billing. Ganun yung diskarte. So, etong mga pangalang ito, di umano, ayon sa Ombudsman, Office of the Ombudsman, ang sanib puwersa. Sanib puwersa. Grabe, no? Nagsabwatan mga kababayan para ma-facilitate lahat nun. Yung billing, yung mga pictures, yung mga reports. Kompleto po kasi yan eh. Pero mo, walang natayo. Wala sa aktual, pero ang nangyari, nabayaran. Abay, pet malu. Grabe. Pet malu. Tuloy natin. The respondents in these criminal cases include, number 1, former Senator Ramon Bautista Bong Revilla Jr., aka Ramon Bong Bautista Revilla Jr., Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RJ Domasig, Engineer Emelita Huat, Mr. Juanito. Panay engineer, nakakaya, pinapahiyahan yung mga engineer. Sinisiraan nyo yung pangalan ng mga civil engineer. Hindi naman lahat ng engineer katulad din yung mga korap. Ang daming civil engineer dyan na nagtsatsaga sa maliit na maliit na sweldo. Kala niyo ba malalaki sweldo ng engineer? Hindi. Ang baba ng sweldo ng engineer. Lalo na kapag sa private. Sa government. Kasi sa government, di mo naintindihan yung sweldo mo eh. Maiipon lang yan doon sa sa ATM mo. Maiipon lang sa ATM mo. Ang dumadami yung bulsa mo. Yung drawer mo. Lagay mo dito. Lagay mo dito. Yung mga kickback. Ano yung sweldo mo? Ipon lang ng ipon doon sa ATM. Ang sarap ng buhay ng mga hinayupak na mga korap dyan sa DPWH. Pero sa private, naku, magkano lang sweldo mo, tapos pagagalitan ka palagi ng boss mo. Dito yung boss pa, ang kasabwat. Anak ng tokoy, Mendoza, Miss Cristina Pineda. There are 7 respondents in this case. They face the following charges. Number 1, malversation of public funds through falsification of public documents under Article 217 in relation to Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code. And second, violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or RA 3019. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. Nako. That said, if and No bail, mga kababayan. So, ibig sabihin, kulong. Kulong na naman si former Senator Bong Revilla. Ano ba yan? Sino kaya bang susunod dito, no? Kasi yung former senator, yung mga senator kaya, ano kaya balita ron? Yung mga senator, susunod kaya?
Kasi ang sama nung nangyari kay Bong Revilla. Natalo na, ngayon nakasuhan pa, at makukulong pa. Naku, kamalas naman. Grabe naman yun. No bail. Malversation of public funds. No bail. When warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Today's filing before the Sandigan Bayan emphasizes that the Office of the Ombudsman is steadfast in its commitment to enforce accountability where public funds are concerned. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. As we have repeatedly and consistently stated, the Office of the Ombudsman will pursue these cases firmly, independently, and without fear or favor. This filing marks the third major case acted upon our office arising from a series of infrastructure corruption. As we have stated before, this is only the beginning. Our commitment to accountability shall be relentless, deliberate, and in accordance with law. At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many more remain under active and continuing fact-finding. We will continue to provide regular updates to the media and the public as these cases mature and become ripe for filing in court. Maraming salamat po. Okay. So yan mga kababayan, yung press conference ng Ombudsman. Pinabasa ko rito. Handa na ba yung wheelchair? Dito sa mga comments, handa na ba yung wheelchair? Yung saklay. Ready na ba? Nako. Alam mo ako nalulungkot eh. Dinadaan ko lang sa tawa. Pero nakakalungkot tong nangyayari. Grabe, sobra na mga yung ginawa ng mga ito. Talagang pera-pera lang. Talagang nagnakaw ng pera. Kasi wala man lang naitayo eh. Kahit isang piraso nga, tinusok man lang na bakal doon, wala eh. Kahit isang bakal lang, tinusok. O nagukay lang ng konti. O simento nga binuhos kahit kapiraso, wala. Pero magkano? 79 million? Anak ng teteng. Anak ng teteng. Dialogue pa naman ni Bong Revilla yung anak ng teteng. Nako. So yan mga kababayan. Hintayin natin yung paglabas ng warrant of arrest dito sa mga ito. At tingnan natin kung anong gagawin ni former Senator Bong Revilla. Ano na naman ang mangyayari. Kasi kulong to mga kababayan no bail. No bail. Kulong. Kulong ito. So baka mangyari na ito, sila, appeal para magkaroon ng bail sa korte. At siguro magtatago muna. Ewan ko kung ano mangyayari. Ako, mahirap na yung mag-speculate. Basta yan mga kababayan abangan natin ang update dito sa balitang ito. Ako, Bong Revilla, kulong ka na naman. Walang kasawa-sawa. Ano men, sir? At etong mga ito. Bryce Hernandez, JP Mendoza, Dumasig, mga engineer. Emelita Watt, accountant. Juanito Mendoza, cashier. Cristina Pineda. Tindi niya. Wala rito si Alcantara. Ibig sabihin, di alam ni Alcantara itong nangyari. Baka dumidiskarte ng sarili itong si Bryce Hernandez. At itong JP Mendoza. At saka taga Cavite to si Bong Revilla, ba't umabot ka dyan sa Bulacan? Pandi Bulacan. Grabe naman. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.